Souvenir! Souvenir kayo dyan! Sigaw ni Daniela habang naglalakad sa tabing dagat. Bitbit niya ang ratan na basket na may laman ng mga souvenirs na gawa sa mga kabibe, kahoy at makukulay na bato. Ate, tignan mo, may fowenel. Baka po, gusto niyang bumiwi. Bulalas ni Daisy habang nakaturo sa lalaking maputi at may bughaw na mata na nakaupo sa malaking bato malapit sa tabing dagat. Tawa ate, pagbentahan po natin siya. Excited na sabi pa ng bata. Napailing na lamang na nangingiti si Daniela na sinundan ng tingin si Daisy. Ang 4 na taon niyang kapatid. Hindi man sila magkadugo ay nangako ang dalaga na ituturing niya si Daisy. Na tunay niyang kapatid simula noong ampunin ng mga magulang niya ang bata. Hewo po, gusto mo po bang bumiwi po ng souvenir? Muwawang po ito. Bubulol-bulol na saad pa nga ni Daisy at tinatanong kung gusto ba nito ang bumili ng souvenir. Mura lang daw. Napakunot na man ng noo si Daniela nang mapansin niya na tila nakatulala ang lalaki. Lumapit siya sa mga ito at hinawakan ng balikat. Daisy, sandali. Mukhang gusto niya yatang mapagisi. Hayaan muna natin siya. Sabi na lamang ng dalaga sa bata. Nagtataka namang tumingala si Daisy sa atin niya bago ito tumango. O sige po, Pewo. Okay lang po ba siya? Nag-aalala na tanong ng bata. Umiling si Daniela. Hindi ko rin alam eh. Pero iwan na muna natin ha. Baka magalit siya kapag naistorbo. Sagot niya kay Daisy habang hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Pewo ate, mukhang mawangkot siya eh. Kuya, gusto mo kantahan kita? Mahinang sambit pa ni Daisy. Nagtaas ng tingin ng lalaki nang kalabitin siya ni Daisy. Agad na napansin ni Daniela ang lungkot at kawalan ng pag-asa sa bughaw nitong mga mata. Daisy, sandali. Hindi pa natapos ni Daisy ang sasabihin ng initian ni Daisy ang lalaki. Kitang-kita ang dalawang bungi nito sa harapan ng umiti siya sa lalaki. Kuya, kakantahan kita. Gusto mo po ba? Tanong ng bata, sabay hagod sa kanyang lalamunan. Hindi pa nakakasagot ang lalaki, ay nagsimula ng kumanta si Daisy. May tatwang bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod na iisa, siyang sabi ng kwak, 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 kwak. Medyo mali-mali pa nga na kanta ng bata pero tuloy-tuloy lang siya at feel na feel pa. May kasama pang sayaw. Hindi mapigilan ni Daniela na mapangiti, ngunit napalis din agad ito nang makita niyang wala man lamang reaksyon ng lalaki. Nagustuhan niyo po ba ang kanta ko? Hindi na po ba kayo mawungkot? Sabi kasi ng ate Daniela ko, pag narinig mo daw yung magandang kanta, mawawawa po yung wungkot mo eh. Cute na pagpapatuloy pa ng bata. Daisy, halika na, doon na muna tayo magtinda ng souvenir. Sa maraming tao, hayaan na natin si kuya. Mukhang malalim kasi ang pinagdadaanan eh. Sabi pa ni Daniela nang hindi pa rin pinapansin ng lalaki ang bata. Baka kasi nakukulitan ng lalaki at baka pagdiskitahan pa sila. Hindi pa man din nila kakilala. Okay po. Babay po, sana mawawa na po yung wungkot nyo. Aniya bago humawak sa kamay ni Daniela. Pasensya na po kung naistorbo namin kayo ha. Alis na po kami. Sabi na lamang ng dalaga at umalis na kasama ang bata. Naglakad-lakad pa ang magkapatid sa tabing dagat para makabenta ng mga tinitinda nilang souvenir para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Wow, nakabenta tayo ng mawami, ate. Tila masaya at excited pa na sabi ni Daisy matapos niyang bilangin ng mga naibenta nilang keychain. Talaga ba, ilan ba lahat ang nabenta natin? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 wahat, ate. Sagot ni Daisy. Diba ang dami? Masaya pa niyang dagdag. Marahang inaplos ni Daniela ang ulo ng kapatid. Madami nga. Nagugutom ka na ba? Tara, ibibili kita ng gusto mong merienda.
Nakaiting sabi pa ni Daniela. Tawaga po! Yay! Gusto ko po ng banana kayo, ate! Request pa ni Daisy. O gusto ko rin yan. Tara doon tayo bumili sa nagtitinda sa tabi ng kalsada. Ani ni Daniela sa kanyang kapatid. Uwi na po ba tayo kaagad? Mawami pa po tayong hindi naibenta ng souvenir eh. Tanong naman ni Daisy habang naglalakad sila. Siguro bukas na lang ulit natin ibenta tong mga natira. Hapon na rin kasi kailangan na nating magluto ng hapunan para mamaya pagbalik nila mama at papa, may nakahanda na. Sagot naman ni Daniela. Siya nga pala. Mukhang gustong gusto mo yung lalaki na yun Huwag kang mag-alala. Mukhang isa siya sa mga dayuhan na nagbabakasyon dito sa isla para mag-relax. Siguro doon siya tumutuloy sa hotel malapit sa kinauupuan niya kanina. Dagdag pa ni Daniela. Hindi na po kaya siya mawungkot, ate. Kumanta na ako eh. With matching sayaw-sayaw pa. Pero mukhang mawungkot pa rin siya, di siya natuwa eh. Nakangusong sabi ni Daisy. Natawa na lamang si Daniela sa reaksyon ng bata. O sige, ganito na lang. Kung gusto mo pagkatapos nating bumili ng merienda, balikan natin siya para tignan kung okay lang ba talaga siya? Suwestyon ng dalaga. Tila excited naman na napatango-tango ang bata. Napangiti na lamang si Daniela nang makita na masaya nga ulit ang kapatid niya. Alam mo Daisy, ang cute-cute mo talaga. Ang bait-bait mo. Pero wag masyado Nanggigigil niyang sabi bago binuhat ang bata para paliguan ng halik sa pisngi. Tuwang-tuwa naman si Daisy sa tuwing hinahalikan ng ate Daniela niya ang kanyang muka. Manang, 3 stick nga po ng banana Q, sabi ni Daniela sa tindera. 3 buko juice na rin po, dagdag pa niya. Pagkatapos magbayad ng dalaga ay naglakad na ulit sila ni Daisy pabalik sa tabing dagat kung saan nila nakita ang dayuhang lalaki. Napakunot ang noo ng dalaga nang matanaw niya mula sa malayo na nakaupo pa rin ang lalaki sa bato. Hindi ba siya nilalamig? Kanina pa siya nandyan Sa isip-isip ni Daniela, Ate, hindi pa umaawis. Sigaw naman ni Daisy habang nakatingin sa lalaki. Oo nga tara lapitan natin Daisy. Kung ayaw pa rin niya talaga makipag-usap, uuwi na lang tayo, baka mag-alala pa sila mama kung mauuna silang umuwi sa atin Sabi naman ni Daniela na sinang-ayunan ng batang sa Daisy. Naglakad ng dalawa palapit. Gusto mo ng merienda? Sa'yo na tong banana kayo tsaka buko juice. Panimula ni Daniela. Ayoko. Masungit na sagot naman ng lalaki at tinapunan ng malamig na tingin ng dalaga. Oh, marunong pala tong magsalita Akala ko pa naman, mapapasabak ako sa Inglisan. Hindi pa naman ako magaling mag-Ingles. Sa isip-isip ni Daniela, hanggang palipat-lipat ang tingin sa kapatid niya at sa lalaking dayuhan. Kuya, masamang tanggihan ng biyaya, yan po sabi ni mama. Sabat naman ni Daisy, habang nakapatong pa ang mga kamay niya na may hawak na stick ng banana Q at bote ng juice. Daisy, ayos lang kung ayaw niyang tanggapin. Wag na nating pilitin. Tara, umuwi na lang tayo. Umiling nga si Daisy at tinuro ang tiyan niya. Hindi ako nagugutom. Pagdedenay ng lalaki. Nang sinabi ni Daisy na mukhang gutom ang lalaki. Maniniwala na sana si Daniela sa sinabi nito kung hindi niya narinig ang tunog ng tiyan nito. Hay, hindi ko alam kung bakit ayaw mong tumanggap ng kahit na kaunting tulong. Hindi naman kami masamang tao. Kung nagugutom ka at kailangan mong kumain, heto kainin mo yan. Malinis naman yan Tsaka, ginagawa ko to para sa kapatid ko. Para hindi ka magkasakit. Litanya ni Daniela. Hindi naman agad nakapagsalita ang lalaki. Sa haba ng sermon ni Daniela. Wala rin itong nagawa. Oh, para sa kaalaman mo, pinaghirapan namin ni Daisy yan Kaya wag mong sasayangin. Bawat 5 sa amin importante. Pagpapatuloy pa niya. Ate, tama na po yan, baka po umayak si kuya Awat ni Daisy sa ate niya. Huminga ng malalim si Daniela at hinarap ang kapatid na may ngiti sa mga labi. Tara Daisy, uwi na tayo. Aniya. Tumango naman si Daisy at kumaway sa lalaking tayuhan.
Babay uwit! Masawa po yung banana cube, promise! Makulit na saad ng cute na si Daisy. Hindi naman lumingon si Daniela at tuloy-tuloy lang ang lakad niya habang hawak ang kamay ni Daisy. Nang makalayo na sila, ay mabilis niyang hinatak ang kapatid niya sa likod ng puno ng nyog at pinagmasdan mula roon ng lalaki na naiwang nakaupo pa rin sa bato. Ate, akawa ko ba uuwi na tayo? Nagtatakang tanong ni Daisy. Shh, huwag ka maingay, Daisy. Baka marinig na tayo eh. Ani ni Daniela sa kapatid. Sinundan ni Daisy ang tingin ng ate niya at napailing ng mapagtantong ang lalaking dayuhan ang pinagmamasdan nito. Kainin mo na kasi. Bakit ba ang arte mo ha? Bulong ni Daniela. Sus, kanyan ba ang mga dayuhan maarte? Reklamo pa nito? Pero ang totoo concerned lang naman siya. Napailing na lamang si Daisy sa ginagawa ng ate niya at pinilit itong umuwi. Shh, saglit lang to. Baka kasi itapon yung binigay natin baka masayang pa. Hay, ate, nababawiw ka na. Nagala lang sambit ni Daisy. Hoy, hindi ako nababaliw Tara na nga, umuwi na tayo. Saad nito at binuhat ang kapatid. Oh, bulalas nga ng bata. Bakit ano yun? Sasagot na sana si Daisy nang umiling ang lalaki sabay lagay ng daliri sa kanyang bibig. Naintindihan naman ng bata ang ibig sabihin ng senyas ng lalaki kaya tumango na nga ito. Bye-bye! Mahinang sabi ni Daisy habang nakayakap sa leeg ng ate Daniela niya. Nang sumunod na araw, hindi inaasahan ni Daniela na muli niyang makikita ang lalaking dayuhan. Nakaupo pa rin sa parehong bato, tulala sa hangin, at tila pasan-pasan ang mundo. Noong una ay naisip ni Daniela na hayaan na lamang ito. Pero hindi rin nagtagal, hindi na nakatiis pa ang dalaga kaya lumapit siya para alokin ng pagkain ng lalaki. Hello, ayos ka lang ba? Hindi naman sa mahilig ako makialam Ano kasi? Paano ko ba ito sasabihin? Nakita kasi kita na nakaupo na rito kaninang umaga. Tanghali na ngayon at hindi ka pa rin umaalis. Hindi ba sumasakit yung puwet mo sa kakaupo dyan? Tsaka ang init-init wala ka man lang sombrero o kaya payong. Paano pag na-heat stroke ka? Naiiling na sabi ni Daniela. Kunot noon na pinagmasdan ng dalaga ang lalaki habang hinihintay na magsalita man lamang ito. Sa dami ng sinabi niya ay umasa si Daniela. Nasasagutin niya ang tanong nito. Kaya laking pagkadismaya nang hindi lamang ito pinansin. Hay, bahala ka nga dyan. Total kayong mga foreigner mahilig talagang magpatan sa balat. Bahala ka na dyan sa sunburn mo. Komento na lamang ni Daniela at tumalikod na. Aalis na nga sana nang mapatigil siya sa paglalakad. Nadismaya man siya dahil sa pang-iisnob ng lalaki, hindi naman niya maatim na iwan na walang ginagawa. Oh, sa'yo na to mukhang gustong-gusto mo naman talaga magpainit. Sabay abot nga ng payong. Luma man yan, gumagana pa rin yan Ano bang kailangan mo? Wala akong pera. Mahinang sabi ng lalaki kay Daniela. Mas lalong kumunot ang noo ng dalaga sa narinig. Hindi naman ako humingi ng pera Pinapahiram ko lang yung payong ko. Ikaw ang judger mo. May halong inis na sabi ni Daniela. Magsasalita pa nga sana ang dalaga nang mapansin niya ang mapaklang ngiti sa labi ng lalaki. Naisip niya na baka may pinagdadaanan talaga ito. Humingin na lamang ito ng malalim at kinuha ang isang supot ng tinapay na kanyang binili. Pasensya ka na kung inistorbo kita. Wala naman akong masamang intensyon O heto tinapay. Kung ayaw mo naman, bahala ka na. Huwag ka lang magsayang sana ng pagkain. Pagpapatuloy pa niya. Tinignan lang ng lalaki si Daniela bago ito umiwas ng tingin. Salamat. May hiyang sabi na lamang nito sa dalaga. Automatikong napangiti si Daniela. Sa narinig hindi siya umaasa na sasabihin yun ng lalaki. Wala nga naman. Huwag kang mag-alala, masarap yan. Kaibigan kong gumawa niyan. Saad pa ni Daniela. Simula noon, naging gawain na ni Daniela na tignan kung nasa malaking bato pa rin ba ang lalaki. Hindi naman siya nabibigo dahil sa tuwing
dumadaan siya sa parte ng tabing dagat na yun, ay nakikita niya ang lalaki na naupo sa bato habang malayo pa rin ang tingin. Ate, bakit kaya hindi siya umahawis dun? Sa may bato pa. Nagtatakang tanong ni Daisy isang araw habang naglalakad sila palapit sa lalaki. Naggibit balikat naman si Daniela. Baka mahilig lang talaga siyang mapag-isa. Tsaka napansin mo ba mukhang palagi na siyang nakangiti sa tuwing pinupuntahan natin siya? Hindi na kagaya nung una na kasimangot palagi, tsaka hindi nagsasalita. Ani pa ng dalaga. Pero mukhang uuwan na nga ate. Paano kung mabasa siya? Uuwan na po eh. Tanong pa ng batang si Daisy habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Oo nga pero baka aalis naman siya sa bato kapag umulan na. Nang makalapit na sila sa lalaki, agad na nilabas ang dalagang dala niyang kakanin. Kuya, kumakain ka ba ng biko? Wala na kasing banana Q kaya heto na lang masarap din to. Masawap po yan. Naka-thumbs up naman ang sabi ni Daisy. Tumango lang ang lalaki at nagpasalamat. Natuwa naman ang magkapatid nang kainin naman kaagad ng lalaki. Pero biglang dumami at bumuhos na ang malakas na ulan. Ay Daisy, halika na, doon muna tayo sa entrance ng hotel. Sumilong muna tayo. Ikaw din kuya, tara. Bulalas ni Daniela. Mabilis na tumakbo si Daniela habang tinatakpan ng isa niyang kamay ang ulo ng kapatid. Hingal na hingal ang dalaga nang makarating na sila sa entrance ng hotel kung saan marami ring mga turista ang naroroon para sumilong. Ate, tignan mo, naiwan siya doon sa may bato. Sambit ni Daisy na halos sumigaw na nang mapansin niya na hindi sumunod sa kanila ang lalaki. Ay, bakit hindi siya sumunod? Ang lakas ng ulan Excuse me, may payong po ba kayo? Tanong ni Daniela sa staff. Meron naman po, at inabot nga sa kanya. Yung lalaki po ba na yun para sa kanya? Naku, magdadalawang linggo na po yan dito Ang pagkakaalam ko po niloko at saka iniwan siya ng jowa niyang Pinay. Kawawa nga po Naubos yata ang pera niya kaya wala siyang magamit hanggang sa pinaalis na siya ng manager dito sa hotel. Mukha pa naman siyang mabait pero alam mo na, ang kalakaran ng mundo, pag wala kang pera iisnabin ka. Pagkukwento naman ng staff sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? Hindi na siya tumutuloy dito sa hotel? May halong pagtataka na tanong pa ni Daniela. Saan na pala siya nanunuluyan? Dagdag pa nito, hindi ko rin po alam Kaya siguro ayaw niyang sumilong dito. Sandali lang Ate, sama ako. Malakas ang ulan, dyan ka lang. Napaisip nga, saglit si Daniela. Nang sinabi nga ng inosenteng bata, Ate, hindi ba natin siya pwedeng dawhin po sa bahay natin? Napangiti si Daniela. Oo nga Sige, imbitahan natin siya sa bahay pero kung ayaw niya, wag nating pilitin at respetuhin natin ang desisyon niya. Anya pa sa kapatid. Pagkatapos sumiram ni Daniela ng payong, nagpunta na nga siya sa malaking bato. Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? Gusto mo bang magkasakit? Wala akong karapatan na pagsabihan ka, oo. Pero hindi naman tama na pabayaan ka namin dito. Hay, naku ang kulit. Kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin. Gusto sana namin sumama ka na lang muna sa amin doon, sa bahay namin. Kuya, sumama ka na sa amin. Ipapakiwawa kita kay mama at papa, mababait po sila, gaya ko po. Nag-aalalang dagdag pa ni Daisy. Bakit niyo ba ginagawa to? Hindi niyo naman ako kakilala. Nanginginig at malamig na sabi pa ng lalaki. Namumutla ng mga labi nito. Pero pilit pa rin siyang nagpapanggap na malakas at maayos lang ang lahat. Na kaya niyang mag-isa. Pero kailangan mo ng tulong. Kailangan ba talaga ng dahilan para tumulong sa kapwa? Kung natatakot ka na baka perahan lang ka namin, huwag kang mag-alala, hindi namin gagawin yun. Sinasabi ko sa'yo. Sad pa ni Daniela. Hindi mo ako kilala. Magpapakilala ako. Ako si Daniela at ito naman ang kapatid ko na si Daisy. Mukha ba kaming masasama? Nilalamig pa na sabi ni Daniela. Kung ayaw mo pa rin umalis dito sa batong to, kakalad ka rin lang kita papunta sa amin. Ano ha?
Matapang na dagdag pa ng dalaga. Magsasalita ulit sana si Daniela nang biglang tumawang lalaki. Aminado ang dalaga. Nagwapo ito dahil sa magandang hugis ng mukha nito na pinalamutian ng matangos na ilong. Nakakaakit na bukaw ng mga mata at mapula-pulang mga labi nito. Pero hindi inaasahan ni Daniela na mas gwapo pala ito kapag nakangiti at masaya. Sorry, hindi ko sinasadya na pagtawanan ka. Ang cute mo kasi pag nagagalit. By the way, ako si Zachary. Salamat na lang sa imbitasyon pero tingin ko, hindi tama na sumama ako sa bahay niyo lalo na at... Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Zachary. Nang bigla siyang natumba. Nabitiwan ni Daniela ang hawak na payong at lumuhod siya at marahang binuhat ang ulo ng binata para ipatong sa kanyang mga hita. Zachary! Hoy! Buhay ka pa ba? Naku, gumising ka nga. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko kung gusto mo ba sa bahay ka muna eh. Nag-aalalang sigaw ni Daniela sa sobrang pagkataranta. Ate, sa tingin ko pumayag naman po siya na sumama sa atin eh. Pero, hindi siya dadawhin po dun sa bahay kung nakatuwag po siya. Nagtatakang tanong ni Daisy. Daisy, hindi siya natutulog sa tingin ko na himatay siya. Baka may sakit. Bakit kasi nagpaulang tong lalaking to? Napakakulit eh. Ate, ano pong gagawin natin? Huminga ka muna ng mawawim. Awa hindi ka po magawit. Suwestyon ni Daisy. Sinunod naman ni Daniela ang sinabi ng kapatid. Inhale, exhale. Ayan ang gawin-gawin mo, ate. Masayang papuri pa ni Daisy matapos siyang pakinggan ng ate niya. Salamat Daisy ah. Kung hindi dahil sa'yo baka nasakal ko na talaga tong lalaking to eh. Pero kailangan pa rin natin siyang tulungan. Ate, anong ginagawa mo? Huwag mo muna akong kausapin Daisy. Tumango naman ang bata sa sinabi niya at tinignan lang siya. Nahilain patayo si Zachary pagkatapos ng ilang minuto ay nagawa na ring tumayo ni Daniela. Hinubad niya ang suot na tsinelas para mas mabalanse niya ang katawan habang inaalalayan ng lalaki. Daisy, mauna ka na sa bahay. Tawagin mo si Papa kapag nandun na siya. Pakisabi sa kanya na sunduin niya kami dito. Kaya mo bang gawin yun? Hindi naman nagdalawang isip si Daisy at sumige. Dahan-dahan lang. Huwag kang tumakbo baka naman ikaw mahimatay dyan eh. Sige po, bibiwisan ko na lang po. Ang pagwawakad, dadawhin ko po yung tsinelas mo. Hay, grabe ang bigat mo. Parang tutubuan nata ako ng muscles dito eh. Nakakailang metro na sila Daniela. Nang matanaw niya ang kanyang papa na may dalang malapad na plastic. Daniela, anong nangyari? Mag-isang umuwi si Daisy at sinabi niya na sunduin ko raw kayo. Ano bang nangyari? Pa, mamaya ako na po maipapaliwanag. Tulungan niyo po muna ako sa kanya. Sobrang bigat po nito eh. Parang mahahati na sa dalawang katawan ko. Magiging manananggal na talaga ako nito. Pagrereklamo ni Daniela. Agad namang ipinatong ng papa niya ang dalang plastik sa ulo ng anak at sa lalaking kasama. Pinaggitnaan nila si Zachary at inakay pa uwi sa kanilang munting bahay. Naku, basang-basa kayo! Bulalas naman ni Aling Myrna nang dumating ang tatlo. Oh, hetong tuwalya. Magpunas kayo dali. Tsaka nagpakulo na rin ako ng tubig. Ipagtitimpla ko kayo ng kape nang mainitan ng katawan nyo. Sabi nito, salamat na yan. Si Daisy po pala saan? Nagbibihis. Bakit nyo dinala yan dito? Tanong sa anak. Nay, bago po yan, pwede po ba tulungan na natin muna siya magpalit? Ani naman ni Daniela. Tumango na lamang si Aling Myrna. Nabanggit na kasi sa akin ni Daisy yung mga ilan sa mga nangyari. Oh, paliguan mo to ah, sabi ni Aling Myrna sa papa naman ni Daniela na si Mang Danny. Alam naman kami ng anak mo ang magpapaligo tsaka manghuhubad dito sa boyfriend niya. Taas kilay na sabi pa ni Aling Myrna. Boyfriend? Teka, mawala po akong sinabing boyfriend ko to ah. Namumulang sambit naman ni Daniela. Kung hindi mo siya boyfriend, bakit mo dinala dito sa bahay? Naman, diyan na nga kayo, maliligo na rin po ako. Doon ka sa likod maligo, kapapalit ko lang ng tubig doon sa drum. Huwag mong kakalimutan na palitan ng tubig pagkatapos mo. Opo. Pagkatapos magbihis si Daniela ay tapos na rin paliguan ng papa niya si Zachary. Hindi mapigilang matawa ng dalaga dahil sa reaksyon ng papa niya matapos nitong gawin ang lahat ng inutos ng mama niya. Pa,
Salamat pasensya na rin po kayo kung kailangan niyo po itong gawin. Nagkakape sila ngayon ng papa niya. Kumakain naman ng tinapay si Daisy na sinasawsaw niya sa kape ng papa nila. Oh, saan mo ba kasi nakilala tong boyfriend mo? Tanong naman ni Mang Danny sa anak. Aray, ang init! Bulala si Daniela nang masamid siya sa kapeng iniinom. Pa, hindi ko nga po boyfriend si Zachary. At natatawang pangungulit pa nga ng kanyang ama. Zachary palang pangalan niya. Naku, hindi ko alam na habang nagtitinda pa kayo, naghahanap ka pala ng foreigner na mapapangasawa. Ma, pa, hindi ko nga po boyfriend to eh. Asawa agad. Nilunok ni Daisy ang laman ng kanyang bibig, tapos nagsalita na. Opo, kaibigan lang po namin si Kuya. Siya po yung sinasabi ko na binibigyan po namin ni Ate Dinewa ng pagkain po tuwing hapon. O ikaw pa talagang naniligaw, anak. Naiiling na sabi pa ni Manang sa kanya. Ma, nakakahiya naman. Hay nako, wala naman talaga akong balak siyang dalhin dito eh. Kaso nalaman ko na wala pala siyang matutuluyan. Tapos nasaktuhan pa na umulan at nagkasakit siya. Eh bakit wala daw matutuluyan? Napailing ang babae. Hindi ko rin po talaga alam ang kwento. Basta ang sabi po ng staff sa hotel, pinaalis raw po si Zachary doon. Kasi mag-iisang linggo na raw po siyang hindi nagbabayad ng bills niya. At sabi, naloko daw po. Kaya walang pera at kahit anuman po, ang natira sa kanya wala talaga. Malungkot na dagdag pa ng dalaga. Ay, hindi talaga maiiwasan ng mga ganyan. Kawawa naman pala to. Saad ni Aling Myrna. Ganun pala ang nangyari. E di kung dito na lang muna siya sa akin. May bakanteng kwarto naman tayo kaya pwede siya doon. Tawaga po, Papa. Masiglang sambit pa na Daisy. Oo naman. Hindi naman natin siya pwedeng pabayaan ngayon na dinala na siya ng ate mo dito sa bahay. Tsaka gusto mo rin magkaroon ng kuya, di ba? Tumango-tango si Daisy sa papa niya. O edi sabihin mo sa ate mo na pagigihin na niya para sagutin na siya ni Zachary. Natatawang saad pa ni Mang Danny. Si Papa talaga oh. At nagkulitan pa nga sila. Pero naging seryoso ang kanyang ama. Anak, nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Ilang taon ka na, pero hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend. Minsan napapatanong ako sa sarili ko kung anong problema. Maganda ka naman, mabait, masipag pa, wala man lamang bang naliligaw sa'yo? Tanong pa ni Mang Danny. Pa, pag may nanligaw sa akin, papayagan mo ba akong mag-boyfriend? Aba, syempre naman. Ako wing ate, masaya ako. Naku, ang cute-cute mo talaga. Tigilan na nga natin ang usapang to. At maya-maya pa nagtawag na si Aling Myrna at kakain na raw sila. Pagkatapos inutusan si Daniela ng mama niya, natignan sa kwarto si Zachary dahil baka gising na nga ito at dalhan na rin siya ng pagkain. Maingat na pumasok ang babae doon. Ay, kabayo! Ay, muntik na yun Buti na lang hindi ko nabitawan tong dala ko. Gising ka na pala. Bati niya kay Zachary habang maingat na inilapag ang tray ng pagkain malapit sa mesa malapit sa kama. May dala akong sabaw at lugaw. Ang sabi kasi ni Mama, may lagnat ka raw at kailangan mong kumain para makainom ng gamot. At makapagpahinga ka na rin. Dagdag pa niya. Sandali lang ilalapit ko lang dyan. Salamat. Nautal pa na bulong ni Zachary. Napansin naman ni Daniela ang pag-iba ng boses nito kaya agad na inabutan ng baso ng tubig ang lalaki. O, uminom ka muna para mabawasan ang panunuyo ng lalamunan mo. Aniya rito na nakangiti pa rin. Tumango na lamang si Zachary at kinuha nga ang baso. Nanginginig ang kamay niya, tsaka hindi na napigilan pa ni Daniela na tulungan siyang uminom. Hayan, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Hindi naman na nagsalita pa si Zachary. At ngumiti. Nang mga sumunod na araw bumuti-buti na rin naman sa wakas ang pakiramdam ni Zachary na ikinatuwa na lamang ng dalaga. Nung una tahimik lang at mahiyain si Zachary pero hindi rin nagtagal ay nakasanayan na niya ang pamilya ni Daniela. Kuya, may dawa kaming pasalubong ni ate. Bungad ni Daisy pagkapasok niya sa kwarto ng bisita. Nakangiting lumapit ang bata kay Zachary dala ang isang plato
na puno ng puto. Nakasunod naman sa likod niya si Daniela na may dalang isang baso ng tinimpla nitong orange juice. At tinalagaan nga nila Daniela at Daisy si Zachary. May mga pagkakataon pa nga na pinupuri ng batang si Daisy ang lalaki dahil ang galing daw. Foreigner ito pero nakakapagsalita ng Tagalog. Napapailing na nga lamang si Daniela nang makita na tila natutuwa naman ang lalaki sa mga sinasabi ng batang si Daisy. Masayang nagkwentuhan pa nga ang tatlo sa kwarto ni Zachary hanggang sa maubos na ang puto sa plato. Ilang oras pa'y narinig na nilang tinatawag sila ni Aling Myrna para maghapunan. Tumayo ang magkapatid at nagulat naman sila nang pati si Zachary ay tumayo rin. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nahihilo? Nag-aalalang tanong pa ni Daniela. Tumango naman si Zachary. Parang magaling na nga ako salamat sa inyo ha. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Anito at nag-iwas ng tingin sa dalaga. Napangiti si Daniela sa narinig. Di kung ganun sumabay ka na sa amin kumain. Tara na sa kusina. Anito at wala sa sariling hinawakan sa braso si Zachary para hilahin palabas ng kwarto. Ma, pa, sasabay pa sa atin si Zach. O kamusta ang pakiramdam mo? Hindi na ba mabigat ang ulo mo? Umiling si Zachary. Hindi na po, maraming salamat po. Sige Zach, maghugas na kayo ng kamay at kakain na tayo. Pagkatapos maghugas ng mga kamay nila, ay naupo na nga rin ang mag-ama. Napailing sa Daniela nang mapansin niyang hindi inaalis ng ama niya ang tingin kay Zach. Ma, si Papa oh! Pabulong na sabi ni Daniela sa mama niya dahil alam niya na tinutokso na naman siya ng kanyang ama. Dani, ano ba yan? Kung yelo yang si Zach, abay kanina pa natunaw yan. Kung makatitig ka naman kasi sa anak mo at saka kay Zach, tigilan mo na ang pagbibiro. Naku Zach, wag mo na siyang pansinin. Napangiti na lamang si Zach. Maraming salamat po pala sa ginawa niyo para sa akin. Nagkatinginan ng apat at napangiti na lamang. Ano ka ba, walang anuman, masaya kami at kahit papaano, natulungan ka namin. Nakangiting sabi ni Aling Myrna. Maraming salamat sa inyo. At nagkatitigan pa nga si Zach at Daniela. Hindi alam ni Daniela pero parang nakaramdam siya ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Lumapit naman si Daisy sa lalaki at marahan na hinaplos ang ulo ni Zach, kagaya ng ginagawa sa kanya ng ate Daniela niya tuwing pinupuri siya nito. Wawang anuman! Nakangiting sabi pa ni Daisy bago ito bumalik sa kanyang upuan. Ayos lang yun. Tipid naman na sabi ni Daniela. O siya, kumain na tayo habang may nitinit pa ang pagkain. Napuno ng tawanan at masiglang usapan ang hapagkainan nila Daniela. Masaya ang dalaga dahil unti-unti nang nagiging komportable sa kanila. Si Zach, alam niya na mahirap para sa lalaki na muling magtiwala pagkatapos ng nangyaring panloloko sa kanya ng dating nobya niya. Kaya naman natutuwa siya at kahit papaano sinusubukan ni Zach na makisama. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan ni Zach si Daniela na magligpit. Lumabas naman si Mang Danny kasama si Aling Myrna at Daisy para magtulungan na linisin ang lambat niya sa pangingisda. Habang nagpupunas nga at naghuhugas ng plato, napansin ng dalagang paminsan-minsan na pagnakaw ng tingin sa kanya ng kasama. May gusto ko bang sabihin? Diretsong tanong ni Daniela sabay harap kay Zach. Ano yun? Sabihin mo lang. Panguudyok niya rito. Gusto ko lang ulit magpasalamat. Mahinang sambit ni Zach. Ngumiti lang sa Daniela sa narinig. Ayos nga lang yun, hindi mo kailangan magpasalamat ng paulit-ulit. Basta sa susunod, wag mo masyadong tigasan ang ulo mo. Ang bigat mo kaya nung nahimatay ka. Natatawang sabi pa ng dalaga. Binuhat mo ko? Hindi makapaniwalang tanong pa ni Zach. Oo, sino naman sa tingin mo ang tutulong pa sa'yo? Maliban sa amin ni Daisy. Halos nagsialisan na ang mga tao sa beach dahil sa ulan. Ikaw lang naman talaga ang ayaw sumilong eh. Pero tinulungan naman ako ni Papa na alalayan ka. Kaya hindi pa nagkabali-bali ang buto ko. Natatawang kwento pa ni Daniela. Napatigil lang siya sa pagtawa ng biglang hawakan ni Zach ang kamay niya. Namatama nitong nakatingin
sa kanya bago muling magsalita. Thank you, Daniela. Anito sa malalim at swabing boses na ikanapula ng mukha ng dalaga. Kinaumagahan ay tuluyan ng gumaling si Zack. Hindi na siya nahihilo at bumabalik na rin ang lakas ng katawan niya. Mukhang magaling ka na nga. Hindi ka na rin namumutla. Tatango-tangong sabi pa ni Daniela habang sinasapo ang noo ni Zack. Okay na ako. Nahihiyang sambit pa ng binata. Mabuti naman kung ganun. Oo nga pala, anong plano mo ngayon? Tanong ni Daniela. Nakatayo siya sa harap ni Zack na nakaupo naman sa kama nito. May pupuntahan ka ba o mauuwian? Dagdag pa ng dalaga. Meron naman. Mahinang sagot ni Zack. Uwi ka na ba sa inyo? Nagtatakang tanong ni Daniela. Ang pagkakaalam niya kasi ay walang pera at mga gamit si Zack. Aayain pa sana niya ito na manatili muna sa kanila dahil yun ang pinag-usapan nila ng mga magulang niya. At okay lang din naman sa kanila. Susubukan din nilang tulungan ang binata para makauwi sa bansa nito. Hindi ba't pinapauwi mo na ako? Nagugulhang sambit ni Zack. Oy, hindi Nagtatanong lang naman ako kung anong plano mo. Kung wala kang mapupuntahan, pwede ka naman dito pansamantala. Kung kailangan mo ng pera, pwede ka namang maghanap ng trabaho para makapag-ipon ka. Tapos dadagdagan na lang namin. Mabait na suggestion pa ni Daniela. Paano naman ang mga magulang mo? Okay lang ba sa kanila na dumito muna ako? Tanong pa ni Zack. Oo naman. Sila nga ang may gusto na dito ka na muna eh. Pwede ka rito sa amin. Pero sa isang kondisyon. Sabi ng dalaga. Ano yun? Kinakabahan na tanong ni Zack. Bawal kang magmukmok. Maikling sagot ni Daniela. Ano ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ng binata. Huminga ng malalim si Daniela. Naalala mo nung una tayong magkita? Hindi ba't nakaupo ka sa malaking bato sa tabi ng dagat nakatingin ng malayo? Ramdam ko ang lungkot mo ng mga panahon na yon. Naisip ko nga na baka may problema ka lang kaya ganun pero nung mga sumunod na araw, ganun pa rin ang ginawa mo. Nandun ka pa rin sa malaking bato at nakatingin sa kawalan. Hanggang sa umulan ng malakas, nagkasakit ka. Alam mo kasi, kahit anong problema pa yan, gaano kahirap, makakahanap ka rin ng solusyon pagsubok lang yan. Ngumiti si Daniela kay Zack at hinawakan ang kamay nito. Kaya imbes na magbukmok ka, harapin mo kung anong problema mo. Huwag kang sumuko hanggat hindi mo nalulutas yan. Anya pa sa binata. Napamaang na lamang si Zack sa mga sinabi nito. Napangiti ang binata at tumango kay Daniela. Salamat. Nakangiting saad ni Zack. Mas lalo pa niyang nilakihan ang pagngiti kaya walang nagawa sa Daniela kundi umiwas ng tingin. Dahil parang may kakaiba siyang nararamdaman sa bawat sulyap sa kanya ni Zack. Tara na nga, naghihintay na sila papa sa labas. Sabi pa ng dalaga. Tumango na lamang si Zack at sumunod sa kanya palabas ng kwarto. Nasa bakuran sila Aling Myrna at Mang Danny kasama si Daisy. Nag-aayos sila ng mga isdang nahuli nila nung nakaraang gabi. Wow! Ang dami niyong huli Ani ni Daniela nang makita niya ang sariwang mga isda na patalon-talon pa nga sa banyera. Oh, nandito na pala kayo. Bati naman ni Mang Danny. Zachary, kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ito sa lalaking nakasunod sa likod ni Daniela. Magandang umaga po. Maayos na po ang pakiramdam ko. Sagot ni Zack na bahagyang yumuko sa mga nakakatanda. Mabuti naman kung gano'n, nagugutom na ba kayo? Naku, hindi pa ako nakapagluto ng agahan, Daniela. Ikaw na munang magsaing at pupunta lang ako kala Maring Amor. Marami silang tanim ng mga gulay, kaya doon na lang ako bibili. Sabi naman ni Aling Myrna. Sige po, ingat kayo ma. Ako nang bahala rito. Tugon naman ni Daniela. Mama, sama po ako sa inyo. Sabi naman ni Daisy at mabilis na tumakbo para habulin ang papaalis na si Aling Myrna. Naiwan naman si Daniela kasama si Zack at ang papa niya.
Pa, magsasayang na muna ako Tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan kayo. Sabi ng dalaga sa papa niya bago harapin ang binata. O, dito ka lang ba? Kung gusto mong sumama sa akin, sa loob pwede naman. Medyo mainit na rin dito sa labas Suwestyon ni Daniela. Sige na. Gusto ko lang tumulong sa papa mo. Nag-aalangan na sambit ni Zach. Parehong nagulat si Daniela at Mang Danny sa narinig na sinabi nito. Pero baka naman madumihan ka. Tsaka hindi madali ang ginagawa ni Papa. Sigurado ka ba? Tanong ni Daniela. Tumango naman si Zach bilang sagot. O sige, kung yan ang gusto mo. Pa, tutulungan ka raw po ni Zach. Sabi ng dalaga sa papa niya. Halika na rito Zach. Panoorin mo muna ako kung paano ko ginagawa to. Sabi naman ni Mang Danny. Ganito yon. Aayusin natin ang mga isda base sa laki nila. Kung makikita mo may 3 banyera dyan na may yelo. Kukunin mo lang ang isda dito sa malaking banyera at ililipat sa kanila depende sa laki nila. Kuha mo ba? Pagpapaliwanag ni Mang Danny. Tumangutango naman si Zach bilang pagsang-ayon. Habang pinapanood ang ginagawa nito, sinubukan niyang gayahin ang ginagawa ni Mang Danny at natuwa naman ang huli nang makita na ang bilis niyang matuto. Ayan, tama yan. Sige, tulungan mo muna ako rito. Kaunti lang din naman ang mga to. Tamang-tama lang yan mamaya kapag natapos tayo. Ay nakahain na rin ang agahan. Sabi ni Mang Danny na hindi mapigilan, mapangiti sa binata. Sige po. Ani ni Zach at sinabayan si Mang Donnie sa ginagawa nito. Napangiti na lang din si Daniela nang makita niyang nagkasundo ang binata at ang papa niya. Pasipol-sipol siyang pumasok sa bahay nila para magsaing ng agahan. Lingid sa kaalaman ng dalaga ay unti-unti na siyang nahuhulog sa gwapong banyaga niyang bisita. Makalipas ang 1 linggo ay naging regular na natrabaho ni Zach ang tulungan si Mang Danny tuwing umaga sa pag-aayos ng mga huling isda nito. Pagkatapos naman ng agahan ay tumutulong din si Zach kay Daniela at Daisy sa paggawa ng souvenir na binibenta ng mga ito sa tabing dagat. Isang araw, hindi nakapagpalaot si Mang Danny dahil sa sama ng panahon noong nakaraang gabi. Katatapos lang nilang kumain at naghahanda si Daniela ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng mga souvenir niyang paninda ng may dumating na hindi nila kilalang babae. Hindi maipinta ang mukha nito nang pagbuksan siya ni Daniela ng pinto. Nandito ba si Zach? Bungad ng babae sa dalaga. Zach? Zach, alam ko nandito ka. Lumabas ka ngayon din, Zach. Sigaw nito habang magkadikit ang mga kilay. Sandali, wag ka namang sumigaw dito. Mahinahon na sabi naman ni Daniela, kahit pa nagulat siya sa biglaang pagsigaw ng babae sa harapan niya. Tumahimik ka nga dyan. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ilabas mo ngayon din si Zach. Sabihin mo, nandito ang girlfriend niya at hinahanap siya. Matigas na sabi pa ng babae. Girlfriend? Siya ba yung nang iwan kay Zach matapos niya itong lokohin? Sa isip-isip ni Daniela, hindi agad rumihistro sa utak niya ang mga sinabi ng babae kaya tahimik lamang siya habang nakatingin dito. Habang naghihisterical na ang babae. Ano? Hindi mo ba ilalabas ang boyfriend ko, ha? May nakapagsabi sa akin na dito siya nakatira matapos siyang paalisin sa hotel kaya pumunta ako rito para sunduin siya. Iritadong sabi pa ng maarteng babae na tinulak pa si Daniela para makapasok. Karen? Napalingon si Daniela nang marinig niya ang boses ni Zach. Kitang-kita ng dalaga kung paano nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa babae na tinawag nitong Karen. Zach, nandito nga. Ayaw pa sabihin ng babaeng to kung nasan ka eh. Siya ba ang bago mo ha? Downgrade malala ah. Mapang-uyam pa na komento ni Karen habang mapamintas niyang tinignan si Daniela mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo rito? Mariin na tanong ni Zach sa babae. Mabilis ang hakbang niya palapit kay Daniela para harangan si Karen.
Tinatanong mo pa talaga? Eh di syempre sinusundo kita. Ano akala mo? Napababayaan na lang kita rito? Pinuntahan kita sa hotel na pinag-iwanan ko sa'yo at ang sabi niya umalis ka raw dahil wala kang pambayad. Naiinis na sabi pa ni Karen. Babayaran ko sana ang bills mo eh. Pero hindi ko alam ang PIN code sa ATM kaya hindi ako makapag-withdraw. Tignan mo, stress na ako kakahanap sa'yo. Sana maintindihan mo yan. Sad pa nga nito. Tahimik naman na nakikinig lang si Daniela sa mga sinasabi nito. Hinihintay lang niya ang reaksyon ng binata. No. Ibalik mo sa akin ang gamit ko, Karen. You don't have the right to use them however and whenever you want. Malimig na tugon naman ni Zach. Napasinghap na nga lamang si Karen. Bakas ang gulat nito sa mukha dahil sa sinabi ng binata. Ginaganyan mo na ako ngayon. Bakit? Dahil ba sa babaeng to ha? Dinuro-duro pa ni Karen si Daniela. Malindi ka? Inahas mo ang boyfriend ko. Hindi ka naman kagandahan pero ang lakas ng loob mo ah. Sigaw ni Karen habang sinusubukan na kalmutin sa mukha sa Daniela. Stop it! Sigaw naman ni Zach para patigilin ito. Hindi ka ba nahihiya sa mga ginagawa mo? Dadagdagan mo pa talaga. Kung ayaw mong makulong, ibalik mo sa akin ang mga gamit ko kundi tatawag ako ng pulis. Pagbabanta ng binata, sa nanggagalaiting si Karen. Nak, sino yan? Ano tong naririnig ko na sigawan? Tanong naman bigla ni Aling Myrna na nagmamadaling lumabas galing sa kusina. Kasi may... Hindi pa natatapos ni Daniela ang sasabihin niya nang biglang sumabat si Karen. Pagsabihan mo nga yung malandi mo anak. Natantanan na ang boyfriend ko. Hindi mo pa tinuruan ng tamang asal yung babaeng yan? Walang pakundangan pa na sabi ni Karen. Napatutop ng bibig si Aling Myrna sa gulat. Hindi na rin nakapagpigil pa si Daniela nang idamay ni Karen ang mama niya. Marahan na tinulak ng dalaga si Zach at lumapit kay Karen para sampalin ito nang magkabilang pisngi. Wag na wag mong pagsasalita ng ganyan ng mama ko ah. Pwede nga ako ang insultuhin mo. Wag lang siya. Mariinap babala nga ni Daniela. Napahawak naman si Karen sa kanyang namumulang muka. Mas lalo pa siyang namula sa galit nang wala man lamang ginawa si Zach para tulungan siya. Zach, hindi mo ba nakita ang ginawa niya? Sinampal ako ng babaeng yan. Reklamo ni Karen habang nakatingin kay Zach kung maasa siyang tutulungan siya nito. You deserve it. Sambit naman ni Zach. Imbes na tulungan si Karen ay hinawakan pa niya ang kamay ni Daniela para tignan kung nasaktan ba si Daniela. This is unbelievable. Akala ko ba pumunta ka rito para sa akin? Bakit parang kinakampihan mo pang babaeng yan kaysa sa girlfriend mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Karen. Nagtatanong ka pa talaga? Sa tingin mo ba makikilala ko si Daniela? Kung hindi mo iniwan pagkatapos, nakawin lahat ng pera at gamit ko? Malamig na sabi ni Zach. Tapos ano? Bumalik ka. Para hanapin ako dahil naubos na ang cash na nakuha mo at hindi ka makapag-withdraw gamit ang card ko. I'm not that stupid, Karen. Hindi mo ako maiisa ng paulit-ulit and for your information, hindi na kita girlfriend. We broke up since the day you left me. Walang emosyon na dagdag ng lalaki. Natameme si Karen sa mga narinig. Itinuon na lamang niya ang tingin kay Daniela at ito ang pinandilatan. Kasalanan mo to, mga agaw! Galit na sigaw ni Karen at sinugod si Daniela. May balak pa itong sabunutan ng huli. Mabilis na rumesponde si Zach para pigilan si Karen. Stop it, Karen. Leave my things behind and go. Kung ayaw mo na akong makulong, ibalik mo sa akin ngayon din ang mga gamit ko. Huwag mo rin insultuhin ang mga taong tumulong sa akin nung walang-wala ako. Sabi ni Zach habang hawak ang mga kamay ni Karen. No, hindi ko ibabalik ang mga to kung hindi mo sasabihin sa akin ang PIN code ng card mo. Kailangan ko ng pera, hindi mo pa naririnig yon? Matapang na saad pa ni Karen na parang isang desperada. Then work for it. Kung gusto mong magkapera, magtrabaho ka. Paghirapan mo. Mariin na sabi naman ni Zach. Ilang saglit pa ay tumulo na ang mga luha ni Karen. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Sa mukha at napalitan ng lungkot ang inis at galit niya. Zach, please.
I need money. Hindi mo naman siguro ako tatalikuran ngayon na ako mismo ang lumalapit sa'yo para magmakaawa, di ba? Paiyak-iyak pa kunwari na sabi ni Karen. Napaiwas ng tingin si Daniela. Hindi niya maatim na panoorin ang eksena sa harap niya. Alam niyang wala siyang karapatan na pigilan si Zack sa anuman na gusto nitong gawin, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na ginagamit lang siya ni Karen. I said no. Ibalik mo na lang ang mga gamit ko at palalagpasin ko ang mga nangyari. At wag mo na akong kokontakin pa at gugulhin. Otherwise, tatawag ako ng pulis. Matigas na sabi pa ni Zack. Nasa labas na ang mga tanod kung kailangan mo ng tulong. Anunsyo naman ni Mang Danny na nakatayo sa may pintuan. Napansin ko kanina na may nanggugulo dito sa bahay ko kaya tumawag na ako ng tulong. Kung ayaw naman niya ibalik ang mga gamit kagaya ng gusto mo, alam naman niya siguro na madali lang para sa mga tanod na kalad ka rin siya papunta sa barangay. Pwede rin pala siyang idumiretso sa mga pulis. Dagdag pa ni Mang Danny. Tumango si Zack kay Mang Danny at ngumiti. Maraming salamat po. Anya rito. Zack, please. Pagbigyan mo naman ako. Kahit ngayon lang. Last na to, promise. Desperadang pakiusap pa ni Karen. Hindi mo naman siguro ako kailangan ipakulong, diba? May pinagsamahan naman tayo. Pagpupumilit pa nito. Inalis ni Zack ang mga kamay kay Karen at lumayo. No, Karen. Hindi ako magdadalawang isip. Naipakulong ka kung hindi mo ibabalik ang mga gamit ko. Sabi ni Zack at malamig na tinignan ang dating kasintahan. Tsaka kahit na alam mo pa ang pin code ng card ko, hindi ka talaga makaka-withdraw. Dahil naka-freeze ang account ko simula nung kinuha mo. Dagdag pa nito. Napasigaw si Karen. I hate you. Galit na sigaw ni Karen pero isa-isa naman niyang inilabas ang mga gamit na tinutukoy ni Zack. Kabilang narito ang wallet na may cards, visa, passport at mga ID ng binata. Fine. Sa'yo na yan. Tignan na lang natin kung hindi ka rin peperahan ng babaeng yan. Pahabol pa na sabi ni Karen bago ito padabog na umalis. Hindi pa ito nakakalayo sa bahay nila Daniela nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakakainis. Narinig nilang sigaw ni Karen na siyang ikinatawa na lamang nila sa loob ng bahay. Matapos mabawi ni Zack ang mga gamit niya, ay agad niyang tinawagan ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang sitwasyon. Nagbayad din si Zack sa hotel at inasikaso ng pag-alis niya. Ilang beses namang nagpasalamat ang binata sa tulong ng pamilya ni Daniela. Kaya inaya niyang mga to na kumain sa labas. Nagbigay din si Zack ng pera pero tinanggihan ito ng magulang ng dalaga. Sa susunod na araw na po ang flight ko. Basag ni Zack sa katahimikan isang gabi habang nanood sila ng drama sa TV. Katatapos lang nilang maghapunan kaya naisip nilang manood muna ng palabas. Oh, alis ka na kagad? Sambit ni Daniela na nagulat sa sinabi nito. Inaasahan naman niya na aalis na ang binata pero nagulat pa rin siya na ganun kabilis ang desisyon nito. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib. Tumango lang si Zack. Mag-iisang buwan na rin kasi ako dito. May mga naiwan din akong trabaho at ibang mahalagang bagay na dapat pang asikasuhin. Paliwanag ni Zack. Nakabili ka na ba ng ticket? Tanong naman ni Aling Myrna. Anong oras ang flight mo? Kung gusto mo, ihatid ka na namin sa airport. May kakilala si Danny na may sasakyan kaya pwede tayong mag-argila para hindi ka na mahirapang maghanap ng masasakyan. Suwestyon pa nito. Sige po, salamat. Ani naman ni Zack. Kuya, kailan ka po babalik? Tanong ni Daisy habang nakahawak sa braso ni Zack na nakaupo sa tabi niya sa sofa. Napakunot ang noo ni Zack sa tanong ng bata. Napansin naman ito ni Daniela kaya siya na ang nagpaliwanag kay Daisy. Daisy, uuwi na siya sa kanila. Nasa ibang bansa kasi yung bahay niya kaya malayo yun eh. Sabi ni Daniela. Baka hindi na siya agad makabalik o baka hindi na ulit siya bumalik. Mahina niyang dagdag para hindi na rin umasa pa ang bata na napalapit na nga rin dito.
Mas mawayo pa po ba ang bahay niyo kaysa po sa Manila? Sabi nga ng batang paslit. Oo anak, malayo. Nang di hamak ang bansa na yun. Nang Kuya Zack mo kaysa sa Manila. Lumungkot ang mukha ni Daisy. Sa mga narinig. Tumayo ito at hinarap si Zack. Kuya, bumawi ka po tapos ibibigay ko sa iyo ang banana kuyo ko at puto na may wienda. Basta bumawi ka. Naiiyak na sabi pa ni Daisy bago ito tumakbo papunta sa kwarto nila ni Daniela. Hays, pagpasensyahan mo na siya. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Ani ni Daniela bago sundan ng kapatid niya. Daisy? Daisy! Tawag ni Daniela sa kapatid na nakadapa at nakabaon ang mukha sa unan. Nalulungkot ka ba? Dahil uuwi na si Zack? Pero hindi ba dapat masaya ka rin dahil makikita na ulit niya ang pamilya niya? Ani ito sa kapatid. Pero hindi na uwit natin siya makikita. Sabi naman ni Daisy na saglit itinaas ang mukha para makapagsalita. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Daniela. Pati rin naman siya nalulungkot sa pag-alis ng binata. Pero hindi niya pwedeng pairalin ang kagustuhan niya na manatili ito dahil alam niyang hindi ito tama. May Facebook naman kaya pwede tayong makapag-video call sa kanya kapag na-miss mo siya, sabi pa ni Daniela. Biglang naupo si Daisy at hinarap ang ate niya. Tawaga, pwede po akong gumawa ng Facebook? Igagawa kita. Matsaka may Facebook naman ako eh. Hindi ko nga lang madalas ginagamit. Natuwa nga ang bata. Pero ate, okay ka lang ba kapag umawi si kuya? Hindi mo po ba siya mamimiss? Tanong pa nito habang nakapulupot ang maiikli niyang braso sa leeg ni Daniela. Mamimiss, bulong ni Daniela. Hindi niya namalayan ay unti-unting tumulo na rin ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Niyakap pa niya ng mahigpit si Daisy sa pag-aakalang maiibsan ang sakit na nararamdaman niya sa dibdib. Hindi makapaniwala ang dalaga na ganun na lang siya, kalungkot sa tuwing iniisip niya ang tungkol sa pag-uwi ni Zack. Hindi pa naman niya masyadong kilala ito at una sa lahat ay hindi niya gusto ang katigasan ng ulo nito. Kaya naman, hindi niya naisip na mahuhulog pala siya rito. Shh! Okay lang yan ate. Papahiwami naman po kita ng Facebook mo para maka-video call mo po si kuya eh. Saad ni Daisy habang marahan na tinatapik-tapik ang likod ng ate niya. Nang gabing iyon, nakatulog ang magkapatid na may mga tuyong luha sa kanilang mga mata at pisngi. Bumalik naman sa normal ang lahat ng sumunod na araw. Mas naging busy nga lang ang magulang ng dalaga sa paghanda ng mga pwedeng dalhin ni Zack na pasalubong. May mga tuyong prutas at pati isda na binalot si Aling Merna, habang si Mang Dani naman ay sinusubukan pa rin na makahuli ng malaking isda na iihawin nila bago ang flight ng binata. Daniela! Tawag ng isang pamilyar na boses mula sa malayo. Itinaas naman ni Daniela ng mukha mula sa pagpipinta ng mga inukit niyang kahoy para gawing souvenir. Kasama niya si Zack, habang si Daisy naman ay sumama sa mama nila na mamili sa palengke. Nagliwanag ang mukha ni Daniela nang makita ang kaibigan na may dalang isang malaking supot. Oh, Sir Joel, naparito ka, sino naman nagbabantay sa panaderya? Tanong ng dalaga sa kaibigan na siyang anak ng may-ari ng panaderya kung saan sila bumibili ng tinapay. Naparami kasi ang mga ginawa kong tinapay, ang sabi naman ni tatay ay hindi pwede ibenta ang mga to kaya ipamigay ko na lang daw kaysa naman masayang. Nahihiyang sabi pa ni Joel habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Heto para sa inyo to. Aniya pat inabot ang malaking supot kay Daniela. Naku, ang dami naman ito. Baka hindi namin maubos to. Pero salamat ha.
Makakatipid na kami nito ni Daisy ng pambili ng merienda. Nangingiting sambit pa ng dalaga. Ahem. Napalingon naman si Daniela nang marinig niyang umubo si Zack. Napakunot ang noon niya rito. May ubo ka ba? Naku, kailangan mo nang uminom ng gamot para hindi lumala. Tsaka, magbabiyahe ka pa, diba? Bukas pa naman ang flight mo. Nag-alalang sabi ni Daniela. Okay lang ako. Hindi naman malala ang ubo ko eh. Sambit pa ni Zack. Napakunot ng noo ang babae. Daniela, siya ba yung sinasabi niyo ni Daisy na palaboy? Yung pansamantalang nakatira sa inyo? Bulong ni Joel sa kaibigan. Ano ka ba? Baka mamaya marinig ka niya. Saway ni Daniela rito. Ipapakilala nga pala kita sa kanya, Zack. Ito pala si Joel, yung nabanggit ko dati na gumagawa ng tinapay. Nakangiting pagpapakilala ni Daniela sa dalawa. Tumango lang si Zack kay Joel at ganun din si Joel dito. Saglit pa na nag-usap ang magkaibigan hanggang sa nagpaalam na si Joel para bumalik sa paniderya. Nakakatuwa talaga yung si Joel oh. Ang kulit. Kaya palagi ang pinapagalitan ng tatay ni. Natatawa at naiiling na sambit ni Daniela habang nakatingin sa papalayong kaibigan. May gusto ka ba sa kanya? Diretsong tanong ni Zack sa dalaga na siyang nagpatigil sa pagtawa nito. Ha? Kay Joel? Wala kaibigan ko lang yun. Sagot naman ni Daniela. Kaibigan? Ang sobrang close niyo naman bilang magkaibigan. Komento pa ni Zack. Hindi natawa si Daniela sa tono ng pananalita nito kaya matari niya itong hinarap. Ano bang problema mo kay Joel? Matagal na kaming magkaibigan eh. Kaya natural lang na close kami. Anya rito. Hindi naman nagsalita si Zack. At bigla na lamang itong lumapit sa kanya. Napaatras si Daniela. Sa kinuupuan niya hanggang sa dumikit ang likod niya sa sandalan ng sofa. Teka, anong ginagawa mo? Kinakabahan na tanong ng dalaga. Gusto niyang magiwas ng tingin. Pero kahit saan siya luminga, ay nakikita pa rin niya ang mukha ni Zack. Sa sobrang lapit nito sa kanya. Tayo ba? Close na rin ba tayo? Bulong ni Zack sa dalaga. Automatikong namula ang mukha ni Daniela. Sa sinabi nito, sa sobrang kaba niya, ay bigla niyang tinulak si Zack. Kaya naman nawala nito ng balanse. Nanlaki mata ni Daniela nang matumba sa taas niya, si Zack. At magtama ang mga labi nila. Hindi siya makagalaw o makahinga sa sobrang kaba. Nasa ganoong sitwasyon sila ng ilang segundo nang biglang may dumating. Hewawan, dito ako! Masayang bati ni Daisy na may bitbit na pakwan. Napalis ang malaking ngiti ni Daisy at napalitan ng gulat nang makita niya ang posisyon ng dalawa. Sa sobrang gulat ng bata ay nabitawan niya ang pakwan at napatakip ng bibig. Mama! Tawag ni Daisy sa mama nila. Si ate oh! Sigaw pa ng bata bago tumakbo palabas ng bahay para tawagin si Aling Myrna. Nagmamadali naman at tinulak ulit ni Daniela si Zack at tumayo para pumunta sa kusina. Uminom siya ng tubig at naghilamos ng muka dahil sa sobrang pula nito. O Daniela, ano tong sinasabi ng kapatid mo na nagre-wrestling kayo ni Zack? Nagtatakang tanong ni Aling Myrna sa panganay niya nang pumasok ito sa kusina. Wala aksidente lang yung nangyari. Pagdedenay ni Daniela at nagmamadaling umalis ng kusina para takasan ng mama niya. Pagbalik niya sa sala nandoon nga, si Zack kasama si Daisy. Biglang uminit ulit ang mukha ni Daniela, kaya mas pinili na lamang niyang tumakbo sa kwarto. Napasigaw si Daniela habang nakabaon ang mukha niya sa unan. Tumigil lang siya nang hindi na siya makahinga. Bumangon si Daniela at huminga ng malalim. Maya-maya kusang gumalaw ang kamay niya para marahan na haplusin ang kanyang labi. Ang first kiss ko. Bulong ng dalaga bago ulit ibaon ang muka sa unan para doon ilabas
ang kilig na nararamdaman. Buong magdamag nagising si Daniela habang iniisip ang nangyari sa kanila ni Zach. Aminado siya na kailangan nang umalis ng lalaki kinabukasan, kaya lalo siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Daniela, hindi ka pa babangon dyan? Naghahanda na kami para ihatid si Zach sa airport. Ilang oras na lang at flight na niya. Sasama ka ba? Tanong ni Aling Merna habang tinatapik-tapik ang braso ni Daniela. Alam kong gising ka, kaya wag ka nang magpanggap na tulog dyan. Hindi ubra sa akin yan. Naiiling na sabi pa nito nang hindi pa rin iminulat ni Daniela ang mga mata niya. Manaman inaantok pa ako eh. Sambit ng dalaga at tinakpan pa ng kumot ang mukha niya. Sige, ikaw din. Kung ayaw mong sumama, okay lang din naman sa amin ang papa mo. Mas mabuti na yon para may tao dito sa bahay. Kami nila Daisy na lang sasama kay Zach, ani nito, at tumalikod na para lumabas ng kwarto. Pero tandaan mo, baka ito na ang huling pagkakataon na makita mo siya. Sigurado ka ba talaga na ayaw mo sumama? Tanong pa ulit ni Aling Merna. Hindi naman sumagot si Daniela at hinayaan na umalis ang mama niya. Pagkalabas ni Aling Merna, ay tsaka palang bumangon si Daniela. Tahimik siyang lumabas ng kwarto para pumunta sa banyo at maligo. Pagkatapos niya maligo, ay dali-daling nagbihis si Daniela. Narinig niya kasi na andyan na ang inarkila nilang sasakyan, kaya aalis na ang mga ito. Hindi pa tapos magsuklay ang dalaga nang muli niyang marinig ang boses ng mama niya. Daniela, alis na kami. Ikaw nang bahala dito sa bahay ha. Anito, na ikinagulat naman ni Daniela. Sandali! Sigaw ng dalaga na nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nakakabit pa ang suklay sa basa niyang buhok. Hintayin niyo ako, sasama ako. Napatigil si Daniela nang makitang nakaupo ang mga ito sa sala at hindi pa umaalis. Bigla siyang nakaramdam ng hiya sa inasal niya, kaya nagmamadali siyang bumalik sa kwarto. Narinig naman ng dalaga ang malakas na tawanan nila sa labas. Ilang minuto pa ay natapos din sa paghahanda si Daniela. Lumabas siya ng kwarto, nabitbit ang kanyang bag na may laman na cellphone at kung ano-ano pa. Oo, haya na pala siya eh. Ano ba yan Daniela? Parang ikaw pa tong aalis sa tagal mong magayos. Tara na nga at baka mahuli pa siya sa flight niya. Si Zach, sabi ni Aling Merna sa kanila. Nagsitayuan naman sila sa sofa at lumabas na ng bahay kung saan naghihintay ang sasakyan at driver na maghahatid sa kanila sa airport. Naupo sa tabi ng driver si Mang Danny habang si Aling Merna naman at Daisy ay magkatabi sa gitna at sa likod naman nakaupo si Daniela at Zach. Akala ko hindi mo ko ihatid eh, ni Zach habang nasa biyahe na sila. Magtatampo na sana ako eh. Dagdag niya habang nakatingin lang sa harapan. Eh bakit ka naman magtatampo? Ang dami namang maghahatid sa iyo ah. Pabulong na sagot ni Daniela. Pero ikaw ang gusto ko na maghatid sa akin. Atwiran naman ng binata. Napailing na lang si Daniela habang nangingiti. Pagkalipas ng halos isang oras ay dumating na sila sa airport. Isa-isa silang nagpaalam ulit kay Zach. Naging emosyonal si Daisy at umiyak pa habang nakayakap sa binata. Si Daniela naman ay pinapatahan ng kapatid at pilit na inilalayo kay Zach. Nagmukha tuloy silang isang pamilya kung saan nagpapaalam ang asawa niya na magtatrabaho sa abroad. Kuya, Facebook tayo ah. Sabi ni Daisy na pinipigilan ng pag-iyak. Tumango si Zach sa bata. Sige, tatawag ako pagdating ko doon. Mamimiss kita, sabi niya kay Daisy sabay tapik sa ulo nito. Sunod naman na nagpaalam ang magulang ni Daniela. Walang katapusan ang mga bilin ni Aling Merna, kaya si Mang Danny na ang umawat dito. Pagkatapos magpaalam ng lahat ay lumapit naman si Zach kay Daniela. Ngumiti ito sa dalaga at marahan na hinaplos ang pisngi nito. Aalis na ako, Daniela, niya habang nakatitig sa mga mata nito. Marahan na tumango si Daniela. Sige, mag-iingat ako, sambit niya, na hindi rin maalis ang tingin sa mga mata ng binata. Ilang segundo sila nagkatitigan bago yumuko si Zach
para idampi ang mga labi nila. Nagulat si Daniela pero hinaya niya ito. Hindi niya tinulak si Zack at ipinikit na lamang ang mga mata. Natulala naman si Mang Danny at Aling Myrna nang makita nila ang ginawa ni Zack sa kanilang anak. Si Daisy naman ay hindi na nagulat at natuwa pa sa ginawa ng mga ito. Nagbawabing-wabing siwa. Tukso ni Daisy na pumalakpak pa. Sabi ko na sa inyo, mami, ganyan din ang ginawa ni Nung isang awaw, nagwawabing-wabing po sila. Anya pa. Ha? Akala ko naman ang ibig mong sabihin nagre-wrestling. Natatawa na lamang. Nasabi ni Aling Myrna. Mag-iingat ka palagi. Bilin ni Zack kay Daniela matapos maghiwalay ng mga labi nila. Tipid na tumango si Daniela. Tatawagan kita pagkababa ko ng eroplano. Dagdag pa ng binata na siyang tinanguan ulit ni Daniela. Tatalikod na sana si Zack para umalis nang yakapin siya ni Daniela. Niyakap niya ito ng mahigpit habang binabaon ang mukha sa likod nito. Mamimiss kita, naluluhang sambit ni Daniela. Akala niya magiging maayos ang lahat kahit pa na umalis ang binata. Mamimiss din kita, ganti ni Zack. Hinayaan niya lang na nakayakap sa kanya ang dalaga. Pagkaraan ng ilang minuto ay inalis na niya ang mga kamay ni Daniela. Hinarap niya ito at nginitian. Yumuko siya at hinalikan ang noo ng dalaga. Kailangan ko nang umalis ngayon, anya at tuluyan nang umalis. Naiwan na malungkot at umiiyak si Daniela. Naghintay pa sila na umalis ang eroplano na lulan si Zack, pauwi sa Australia. Lumipas ang isang araw simula ng flight ni Zack, ay hindi pa rin ito nagpaparamdam sa dalaga. Naisip ni Daniela na baka busy lang ito kaya hindi nito magawang mag-online sa social media. Wala rin post o anumang update ang binata, kaya mas lalong nag-alala si Daniela. Ate, hindi pa ba tumatawag si kuya? Tanong ni Daisy. Hindi pa eh. Dismayadong sagot ni Daniela. Ang isang araw ay nasundan pa ng 2, 3, hanggang sa umabot na ng 1 linggo. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Daniela na kukontakin pa siya ng binata. Hindi niya matanggap noong una, pero habang patagal ng patagal, ay unti-unti niyang napaniwala ang sarili na wala ng saysay ang maghintay pa. Gabi-gabing umiiyak si Daniela bago matulog. Hindi niya lubos maisip na masasaktan siya ng sobra. Paulit-ulit niyang inalala ang mga sinabi sa kanya ni Zack at doon niya napagtanto na wala itong binitiwan na pangako maliban sa tatawag daw ito pagkababa ng eroplano na hindi naman natupad ng binata. Inabot ng 1 buwan bago muling nakabangon si Daniela sa pagkabigo. Nalulungkot pa rin siya pero hindi na kagaya noong una. Iniisip na lang niya na mas mabuting hindi na nga magparamdam ang binata kaysa sa pinaasa pa siya nito lalo. Daniela, uwi ka na ba? Tanong ni Joel nang dumaan ang dalaga sa panaderya nila para bumili ng tinapay na pasalubong niya kay Daisy. Oo, pabili nga ako ng cheese roll tsaka Spanish bread na rin, sabi ng dalaga sa kaibigan at inabot ang kanyang bayad. Sige, ani naman ni Joel na nagsimula ng ipagbalot siya ng tinapay na bibili niya. Hindi mo ba kasama si Daisy ngayon? Tanong pa nito. Hindi eh. Ewan ko nga dun sa kanya. Inaya ko siya kanina pero ayaw niya raw. Tinanong ko kung bakit pero hindi naman sumasagot. Kaya nga ibibili ko na lang siya ng paborito nilang tinapay para may pangmerienda. Pagkukwento pa nga ni Daniela. Ganun ba? O heto na pala ang tinapay na binili mo. Tsaka sandali lang pala. Dalhin mo na rin tong in-order ng mama mo nung 1 araw. Sabi ni Joel. Sabay abot ng 1 kahon kay Daniela. Ano naman kaya to? Tanong ng dalaga sa sarili. Salamat Joel, alis na ako. Paalam niya sa kaibigan. 5:00 pa lang ng hapon, kaya naisip ni Daniela na dumaan muna sa tabi ng dagat. Napako ang tingin niya sa malaking bato kung saan niya unang nakita si Zack.
Muli siya nakaramdam ng kirot sa dibdib, kaya minabuti na lang niya na umalis. "Mapa, Daisy, nandito na ako!" Tawag ni Daniela sa pamilya niya pagkapasok niya sa bahay. Hindi nakabukas ang mga ilaw, kaya nagtaka ang dalaga. Wala ba sila rito? Anya at kunot noo pa na ibinaba ang mga dala sa mesa. Maglalakad na sana papunta sa switch nang ilaw sa Daniela nang biglang nagliwanag ang paligid. "Happy birthday!" Masiglang bati ng magulang niya sa kanya. Saglit na napapikit si Daniela. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang nakangiti ang magulang kasama si Daisy na may hawak pa na konfeti. Naroon din si Joel at higit sa lahat, "Zach?" Sambit ni Daniela sa pangalan ng lalaki na matagal na nga niyang namimiss. Lumapit si Zach na nakangiti sa dalaga at niyakap ito. "Salamat sa paghihintay kahit natagalan ako." Bulong ng binata sa tenga ni Daniela. "Happy birthday, Daniela." Bati niya rito. Hindi mahanap ni Daniela ang tamang salita na sasabihin. Ang alam lang niya ay biglang nawala lahat ng inis at pagtatampo na nararamdaman para sa binata. "Akala ko hindi ka na babalik. Hindi ka na kasi nagparamdam eh." Naiiyak na sambit ng dalaga. Pinunasan ni Zach ang mga luha at hinalikan nito saglit sa mga labi. "Siyempre babalik ako. Nandito ka eh." Anito at ngumiti pa. Bumilis ang pintig ng puso ni Daniela. Nang muling magtama ang mga mata nila, mas lalo pa itong bumilis. Nang walong ano-ano, lumuhod si Zach sa harapan niya. Napayahi na lamang si Daisy. Natawa naman si Zach dahil binuking siya ni Daisy. Inilabas niya ang singsing na galing pa sa mama niya sa Australia. "Daniela de la Cruz, will you spend the rest of your life with me?" Seryoso at puno ng pagmamahal na tanong ni Zach. Nabigla naman si Daniela sa proposal ng binata. Alam niya ang sagot dito. "Yes." Walang paligoy-ligoy habang umiiyak na tugon nito. "Ayoko na ulit na malayo sa'yo. Hindi ko kaya." Saad ni Daniela. Isinuot ni Zach ang blue diamond ring sa daliri ni Daniela. Tumayo siya at ngumiti bago siniil ng halikang dalaga. Nagpalakpakan naman ang lahat sa masayang okasyon. Nang gabing yun masaya silang nagsalo-salo hindi lang dahil sa kaarawan ni Daniela, kundi dahil ito rin ang araw na naging ganap na silang magkasintahan ni Zach. "I love you, Daniela." Bulong ni Zach sa babaeng nagpatunay na hindi pera ang sukatan ng pag-ibig. "Mahal din kita." Sagot naman ni Daniela na may matamis na ngiti. Makalipas lamang ang 6 na buwan, nagpakasal na rin sila. At sa wakas, nabiyayaan nga rin sila ng mga cute na 3 anak. At wala na nga silang mahihiling pa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Daniela at Zach. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor,
Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.